At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan sa matinding resback ni Yusek Clark Castro sa mga banat ni Sara Duterte tungkol mga kababayan sa kalihim ng kagawaran. So ito, i-play po natin. Yusek, sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganoon din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Walang utos, walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa'yo na presidente. So yun ang na-disappoint ako. Akala ko mabilis, tuloy-tuloy ang trabaho. Tapos sasabihin mo sa tao, ito nagawa natin, ito gagawin natin sunod. Wala. Walang ganoon na nangyari. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Let us look who's talking. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung transcript po na yan. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Mukhang tumama naman po siya. Dahil siya, bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo. Pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. Tama! So, totoo po yan. Kasi di ba kung matatandaan nyo, ang gusto talaga ni Sara Duterte maging sekretary ng DND mga kababayan or ng Department of Defense. Kung matatandaan nyo yon, gusto niyang kuhanin yung pagiging sekretary noon nga naman para maprotektahan yung agenda ng China mga kababayan sa West Philippine Sea. At syempre, alam nyo naman kapag ka-sekretary siya doon at pumapabor siya sa China, madali ang pera mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin nyo, nung hindi na ibigay sa kanya at ang napapunta sa kanya ay Department of Education, anong ginawa niya sa DepEd? Binalakura niya ng matindi mga kababayan. Talagang ginawa niyang kahiya-hiya ng matindi ang departamento ng DepEd, kinurap ang pera, hindi maipaliwanag kung saan po dinala. Kaya nga merong 73.28 million na pinababalik sa kanya kasi nga hindi naging tama yung paghawak at paggastos ng pera sa kanyang departamento at sa departamento ng DepEd mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Tama! At ang mga kalat na ito ay ngayon niwanawalis at nililinis ni Senator or rather Secretary Sani Angara ng DepEd. Tama mga kababayan kasi kaya nga diba kung matatandaan nyo ako, proud akong sabihin sa inyo ng paulit-ulit yun. Nang dahil do sa rally namin, napatalisik si Sara. Diba partida, mga vlogger lang ang nag-organize nun. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, one take lang yon pero ilang yung lumipas, di ba bumaba rin si Sara sa kanyang pwesto. Talsik din siya sa kanyang pwesto mga kababayan. Kaya nga yung mga rally-rally ng mga DD shit, wala yan. Diba? Ang wag nyong hintayin, ito doon sa mga DD shit, wag nyong hintayin na mag-rally ulit yung mga vlogger na nag-rally at yung mga supporter ng gobyerno ang mag-rally. Kasi pag kami nag-rally ulit, baka magulat kayo, hindi na Vice Presidente si Sara Duterte noon. Di po ba? So ngayon mga kababayan, ang isa pa po dyan, talagang kung matatandaan nyo, itong patungkol sa Kalayaan Island Group, talagang mas lalo pong umiinit at umiinga yung banggaan ni Senator Ping Lacson mga kababayan at ni Senator Dante Marcoleta. Kung si Yusek Clark Castro at si Sara Duterte ay umiinit mga kababayan, yung balitaktakan, yung banggaan nila, umiinit din po mga kababayan itong patungkol kay Senator Ping Lacson at Marcoleta. So ngayon pakinggan po natin kasi sabi po dito sa PRTV Prime Media, Senator Marcoleta at Senator Lacson patuloy ang sagutan sa Kalayaan Island Group mga kababayan. Kasi nga naman, konteksto lang ng konti, nagsabi si Marcoleta na para madali na lang at wala ng gulo, i-give up na lang
yung Kalayaan Island Group, which is ayaw mangyari po yan ng mga kababayang Pilipino po natin, kaya kini-question etong si Senator Dante Marcoleta. At dahil po dyan, nabatikos ng matindi si Marcoleta at hindi niya matanggap na nabati ko siya ng maraming kababayang Pilipino po natin. So ngayon ito, i-play po natin. Patuloy ang mainit na diskusyon ni Senator Rodante Marcoleta at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson tungkol sa usapin ng Kalayaan Island. May umaarangkadang balita si Angela Babad. Sa pagpupulong ng Committee on National Defense and Security kaninang umaga, binalikan ni Senator Rodante Marcoleta ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa nauna ng Commission on Appointments hearing noong February 4, kung saan binanggit umano ni Lacson na si Thomas Cloma ang nakadiskubre sa Spratly Islands at siya ring nag-turn over sa Spratly Islands sa gobyerno ng Pilipinas. Tama! Kinumpirma ni Marcoleta mula sa General and Staff College kung ang detalyeng ito ay tinuturo sa institusyon. No, this is statement came from Senator Ping. That's why I'm trying to clarify and have it confirmed kung totoo ito na ito ang itinuturo. Kasi sabi ng captain, he took this course in Camp Crame. Sabi ni Senator Ping, when he took this course in 1983, ito ba yung tinuturo sa course na siya nag-discover and he turned over it to the government of the Philippines? Ayon kay Brigadier General Alexander Gigantone, Deputy Commander ng AFP Education Training and Doctrine Command, wala umano ang nasabing module o kurso sa kasalukuyang itinuturo sa institusyon. Dahilan para itulak ni Marcoleta na itama ang nasabing misinformation. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Marcoleta na tila siya ipinipinta bilang villain o kontrabida sa usapin ng Kalayaan Island. Hindi, kontrabida naman talaga mga kababayan yung labas niya eh. Kasi ikaw ba naman, teritoryo ng Pilipinas yan, bago sasabihin mo na para madali na lang, give up na lang yung Kalayaan Island Group. Talagang lalabas na billing talaga siya dyan. O kontrabida mga kababayan sa teritoryo ng ating bansa. Kasi nakakapagtaka naman yung biglang pagkakaroon ng interes ni Senator Dante Marcoleta dun sa mga teritoryo ng Pilipinas buhat nung nagkaroon ng courtesy call sa kanya yung embahada ng China, yung Chinese ambassador mga kababayan dito po sa ating bansa. Di ba hindi nyo ba napapansin? Buhat nung naimbitahan siya, nakausap siya, biglang naging sunod-sunod yung pagtira niya mga kababayan sa mga teritoryo po natin. At kahit yung mga politiko, yung mga kababayan Pilipino po natin na nagpoprotekta dyan, pinapatulan din niya. Island Group.